kakasuhan daw si Pangulong Duterte. Tanginan to mga to, oh. Sorry ah. Simula pa lang, pinaiinit na ulo ko eh. Hindi kasi nga daw, dito sa nakaraang statement ni Pangulong Duterte, dito sa may proclamation sa PDP, kakasuhan daw dahil sa sinabi niyang bomb threat at yung pagpatay sa mga senador. Bakit hindi magkasyo yung mga senador na papatayin? Alam naman natin, di ba? Naalala ninyo, doon sa kasong ginawa na naman nila kay VP Sara Duterte, yung kahit hindi threat, ginawa nilang grave threat ho itong kaso ni VP Sara Duterte. Di ba ho? Yan ang ginawa nila eh. Porket sinabi niyang kung papatayin nyo ko, meron na ako inutusan papatay sa inyo. Kahit alam naman po natin, legally, kahit nga po yung kakampi po nila, yung matanda. Sabi nga, hindi dapat kinasuhan daw. Pero syempre, alam mo naman, ang Malacanang, hindi naman yan na nasusunod. Alam naman po natin yan mga kababayan. Huwag na ho nating pagbalik-baliktarin ng istorya. Sa Pilipinas ngayon, ang presidente ay parang figure na lang. Parang nabubuhay na po tayo sa parliamentary government wherein figurehead na lang po ang pinuno at ang talagang nagdidesisyon ay ang Prime Minister, 'di ba? Para sa mga ibang bansa, kung saan Prime Minister talaga namumuno, yung kanilang hari ay hindi naman talaga, more on figure na lang. Parang ganun po ang nangyayari sa Pilipinas. Kahit hindi pa po tayo parlamentarya, ang namumuno na po yung Speaker of the House. Kaya nga ho, kung mapapansin ninyo, ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOJ, NBI, DILG at kung ano-ano pang ng gobyerno ay ang kanilang sinusunod ay hindi na po si Marcos. Kahit nga po yung PNP chief lalong-lalo na yung PNP chief. Ang sinusunod na lang po niyan ay the Speaker of the House. Ganyan po ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Sabi nga ceremonial na lang daw po yung presidente natin ngayon. Ako, kakalungkot naman yan. Gago! Ay nako. Mantakin mo. Hindi, ito ako hindi po ako nag-Marcos ng 2022 election. Pero parang nilalapastangan nila ang bumoto kay Marcos, yung 31 million na sinasabi nila, yung bumoto na 31 million. Parang nilalapastangan nila yun. Bakit kanyo? Sino nagdidesisyon? Yung Speaker of the House. Sino po ba itong Speaker of the House? Ilan po ba na bumoto dito? Malamang sa malamang, wala pang 1 milyon ng bumoto dyan Di ba? Ibig sabihin, it is not the will of the people of the Philippines. It's just the will of the, Tacloban. District lang, mantake mo? District ka lang? Hindi naman sa nilalang lang natin to mga pendehong to pero Hindi ibig sabihin na pendeho si speaker Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, etong mga to, hindi naman natin binoto yung mga congressman. Tama, mali. Di ba? Ang mga binoto ba natin yung congressman? Hindi siguro. Depende sa distrito lang. Di ba? Kuwari, district na ganito, ito lang bumoto sa kanya. Hindi masasabing nationwide o hindi mo natin masasabing majority ng taong bayan pinili ang particular na district congressman. Hindi di ba? So ganun din po, hindi ang bumoto kay Martin Romualdez ay ang majority ng mga Pilipino. Bakit siya po ang nagdidesisyon? Ganun na po ba ngayon? Ha? Gago! Eto na naman, etong mukhang may hakbang na naman gagawin. Kasi dahil nga sa sinabi ni Pangulong Duterte, syempre yung amuyong ni Romualdez, dumaldal na naman. Bakit ganun na mga amuyong ni Romualdez? Medyo parang
Hindi ako nagtatanong lang naman ako kasi may tandaan ninyo yung mga ibang Duterte supporter, merong isang nilait na congressman. Yung congressman na isa, 'di ba? Ano sinabi niya? I am a proud stroke survivor. Hindi na sinabi niya, 'di ba? Kaya ngayon, bago natin komentuhan yung congressman na tila gustong ipakulong si Duterte, tatanungin muna natin, are you a stroke survivor? Para baka kasi stroke survivor siya, wag na natin nung banatan kasi mamaya magpaawa na naman Kasi may mga ganyan Yung isang congressman, nung pinupuna siya sa ngiwi yung bunganga niya, biglang humirit na, hindi, I'm proud stroke survivor. Kaya bago pa po natin punahin yun, tanong na natin. Para at least kung siya ay stroke survivor, hindi na po natin siya tatanungin. Hindi na po natin siya babanatan tungkol dun sa kanyang ngiwing bibig. Di ba? Ako, nag-iingat lang naman ako. Ayoko baka sabihin nila, nanlalait tayo ng ngiwi. Di ba? Tanungin na kagad natin, stroke survivor ka ba? Para kung stroke survivor ka, hindi na namin papansinin yung pagkangiwi mo. Di ba? Para lang klaro. Panoorin natin yung news tungkol dito. Sineseryoso ng ilang kongresista ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagpatay sa 15 senador. Nais nilang siyasatin ito ng NBI at tila may pasaring din dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Patayin natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos. Nako. Alam nyo mga kababayan, may nadinig akong balita Kakasuhan daw si Pangulong Duterte dito. Ewan ko kung totohanin nila yun Pero narinig ko lang po na balita ito sa isang, ayoko na lang sabihin. Pero grabe talaga sila manggipit. Pati yung birong ganyan kakasuhan na nila. Bawal na po magbiro ngayon sa Pilipinas. Oo. Kasi nga, sinasabi nung ilang dyan, kasi bawal daw ang bomb joke. Kaya ganon. Sabi ko, alam naman po natin yan pero hindi, sana kung ito yung mga tulad ng paliparan, ganon, talagang stricto dun. Pero pati ba naman to para lang talaga, hindi kasi alam mo, sabi nila, alam naman po natin, pag si Pangulong Duterte ang pumunta sa mga rally, talagang grabe Dito sa rally na to, yung Club Pilipino, nandyan po tayo. Wala na maupuan. Talagang siksikan loob at labas, siksikan. Grabe akala ko noong una, kasi siyempre nauna kami, maaga-aga kami dumating dyan. Ang akala ko, madaming tao sa loob lang. Nung lumabas na po ako, nung umalis na po ako, grabe, punong-puno hanggang labas. Akala ko revolusyon na ba? Biro lang. Hindi kasi ang dami talagang tao. Walang biro. Sobrang traffic na po doon sa lugar na sa Green Hills po yan Umaapaw na, abot na hanggang EDSA. Gago! Hindi sobrang dami talagang tao. Kaya, ayun yung yun yung pagkasabi sa akin. Ayaw kasi nilang ang pinipigilan nilang pumunta si Pangulong Duterte sa mga rally, so kakasuhan siya para matakot, para magpigil-pigil sa kanya sasabihin, para o di kaya mas maganda maaresto para mapigilan siya. Which is alam naman po natin, ito isang political move na naman sa mga tarantadong to. Political move na naman ito ng mga kalaban. Alam naman po natin yan. O, di ba? O, tuloy. Bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin nung isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao.
Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang Nahihirapan ako. To be honest, nahihirapan ako. Pero hayaan na natin. Hayaan na natin tong komento ni Marcos tungkol kay Pangulong Duterte. Anyway, wala naman siguro nakaintindi ng mga tao nandyan eh. Hayaan na natin. Wala tayong magagawa. At saka wala namang epekto yan. Hindi naman narinig ng tao. Hindi naman naintindihan ng mga tao nung nagsasalita si Marcos eh. Hayaan nyo na. Hayaan na natin yan. solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte kahapon. Ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo kung iligal nga raw ang bomb joke. Paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Pasaring naman ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Cungon. Baka ang tingin daw ng dating Pangulo ay above the law siya dahil sa mga ginagawang pagbabanta. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng Ito, tatanong natin siya. Para muna siguraduhin muna natin na hindi siya stroke survivor kasi baka mamaya punahin na natin yung ngiwi niyang bibig. Sabihin na naman nila. Huwag yung pinupuna yan. Ano yan eh? Ano yan? Ibig sabihin, baka sabihin niya, stroke survivor? Tanungin muna natin siya. Sir, stroke survivor po ba kayo? At kaya po kayo ngiwi? Ako nagtatanong lamang po ako. Seryosong tanong lang po yan. Baka mamaya mahirap na ho, baka sabihin niyo di ba ho, tinatanong ko lamang po 'yan. Baka naman masagot niyo ako kung kayo stroke survivor o hindi. Para hindi ko na punahin kung sakasakali, di ba po? Okay, so pakisagot lamang po. Anyway, ayun to. Tuloy natin. Sa mga ginagawang pagbabanta, sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Para sa GMA Integrated News, Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Ayun, ayan. So, ang balita nga po natin mga kababayan ay kakasuhan daw po si Pangulong Duterte. Dahil sa ganitong statement niya. So, eto muna. Pakinggan po muna natin yung buong statement niya para maintindihan natin kung gaano po ba sila katarantado. Kung gaano po sila katarantado na alam na joke, sasakyan pa talaga nila. Diba? Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Di ba? Ayan, sa tingin niya, seryoso? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Sinong tao ang magsasabi, ay seryoso siguro si Pangulong Duterte? Siguro kahit tanga o sinto-sinto, alam na hindi seryoso eh. Alam na nagjo-joke eh. Di ba? Alam mo kung sino lang makakaisip na hindi seryoso si Pangulong Duterte? Yung mga katulad ng mga vloggers ng Marcos, mga puro bobo. Yung mga vlogger nilang tatanga-tanga. Lalong-lalo na yung ewan ko. Pag tiningnan mo yung mga itsura ng mga vlogger na mga tanso, para talagang hindi gagawa ng masama, ng mabuti eh.
Parang hindi gagawa na mabuti, para talagang sigurado itsura pa lang mukha nang nangmumolestya, chupador, tirador. Ha? Walang trabaho, naging tambay, mga ganong itsura. Adik. Hindi, ako tatanong ko lang, ba't ganon sila? Anong itsura na mga loyalistang vlogger? Parang mga patay gutom sa karsada. Ano? Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Hindi naman pinangalanan yung 15 na senador na yun. Sana man lang kung pinangalanan yung 15 na senador na yun. Abay, pwede natin pong pwede po nating masabing binantaan, di ba? Wala naman siya pinangalanan. Ayun na naman po tayo di ba? Kaya talaga, ay nako. Ewan ko ba? So sana, ewan ko, tuloy natin to. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Ayan, so pasabugin na lang daw. Ay, nako. Anyway, yan ho yung sinasabi nilang bomb joke. Yan daw yung sinasabi nagbanta si Pangulong Duterte. Kayo, ano sa tingin ninyo sa tingin ninyo ang yan po ba ay bilang abogado? Ako tiningnan ko kasi nung pinapanood ko talaga, parang ewan ko, ang papatol na lang talaga diyan, bobo di ba? Bobo na lang talaga papatol diyan na para sabihin mo, ayan, na ipagbabanta. Yung mga papatol na lang siguro dyan, yung mga katulad ni Gadon, yung mga ganon, na abogado. Ay, di na pala siya abogado. Gago! Di ba? Hindi na nga, ewan ko ba bakit, sa dami-dami ng news, ito namang media na to, ang dami-daming pwedeng ibalita. Ang ganda. Ito hindi man lang nila ibinabalita yung sagot ng mga senatorial ni Pangulong Duterte doon sa issue ng suka. Kasi sinagot, 'di ba? Alam naman natin na nagbigay ng husga itong si Marcos ito sa mga PDP senatable, 'di ba? Mga senators ng PDP, 'di ba? Nagbigay siya ng bashing, ika nga. Tapos sumagot ito mga mga taga PDP senators, 'di ba? Sinagot nila, hindi na importante yung suka-suka na yan, kesyo bakit ba lahat naman kami matalagang galing sa IRA pero naging abogado, naging PNP chief, naging general as in nandun sino ba nagbenta ng suka doon? Sige nga, I mean, sino ba ang masasabi nating doon lang na stuck na lang sa pagbebenta ng suka? Wala. Lahat sila, mula sa pagbebenta ng suka, paggawa ng suka, umasenso buhay, naging abogado, award-winning. Lahat na andun na. Si Pastor Kibuloy, hindi lang bumili ng suka, nagbebenta ng suka. Meron sariling production, may sariling mga negosyo. Lahat nandun na. Tama, mali. Bakit sasabihin parang nautusan lang bumili suka tas Pero alam mo, may na-insulto doon. May na-insulto. Yung mismong senador niya ang na-insulto. Yung senador niya na-insulto kasi pambihira. Sabihan ba naman na bebenta ng suka? Sabi,
Mas mukha pa ako nagbibinta ng suka kaysa dun sa kalaban. Kaya hindi tama ang magkaroon ng negative campaigning. Hindi siya para sa bayan. Pagka nagbigay ng negative campaigning, nagalit tuloy, di ba? Gago! Oh, anyway, sana napanood natin itong mga ganitong video sana kasi alam mo, iba na naman ang takbo ng mga mainstream media ngayon. Talagang ididikdik nila si Pangulong Duterte. Alam nila kasi si Pangulong Duterte, pag nagbitaw, controversial. 'Di ba? Alam naman po natin 'yan. Noong pa lang ng eleksyon, controversial na po siya. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.